Hindi nakapalag ang Golden State Warriors sa kamandag ng Cleveland Cavaliers, tinalo nila ang Warriors na tinambakan ng husto, sa score na 136 at 117 na umabot pa nga sa 41 points lead sa halftime sa score na 83 at 42, walang nagawa ang splash body para sa lakas ng Cavs, sa ngayon umukit sila sa kasaysayan bilang unang koponan sa kasaysayan ng NBA na nanalo sa kanilang unang 10 panalo na hindi pa nakatanggap ng talo sa season na ito. Sa resulta ngayon ng kanilang record hindi nga mapigilan na napangiti ang kanilang head coach na si Kenny Atkinson, anya nababahala siya daw dahil makakalaban ang Warriors bilang isang team na malakas at champion kung ituring, ngunit hindi niya akalain sa nagawa ng kanyang mga manlalaro. Ang malakas na opensa ni Coach Kenny Atkinson ay naging angkop para sa Cleveland, na nangunguna ngayon sa liga sa mga puntos bawat laro na merong 124.5 points sa kanyang 526% field goal. Samantala sa ilalim naman noon ni Coach J.B. Bickerstaff noong nakaraang season, ang Cavaliers ay nag-average ng 112.6 points sa kanyang 479% field goal. Walang duda ang pagpasok ni Kenny Atkinson sa Cavs ang naging malaking pagbabago sa ngayon. Ang tanging makabuluhang pagbabago na ginawa ng general manager na si Koby Altman ay ang pagkuha kay Kenny Atkinson bilang head coach pagkatapos niyang gumugol ng 3 taon bilang assistant coach sa ilalim ni Steve Kerr sa Warriors. Sa naganap na laro pinangunahan ni Darius Garland ang Cavs sa scoring na merong 27 points, 3 rebounds at 6 assists, at sinundan naman ito ni Evan Mobley na merong 23 points, 4 rebounds at 4 assists, at nagpakitang gilas din si Ty Jerome na merong 24 points at si Isaac Okoro merong 16 points at si Donovan Mitchell merong 12 points at 5 rebounds at 4 assists. Habang sa Golden State Warriors naman talagang maalat sila sa opensa, pinangunahan ni Jonathan Kuminga na merong 21 points, 5 rebounds at 5 assists, si Stephen Curry meron lamang 12 points, 1 rebounds at 2 assists, si Buddy Hield merong 3 points, 2 rebounds at 1 assist, si Brandon Podziemski merong 14 points, si Moses Moody 11 points at si Draymond Green merong 6 points at si Andrew Wiggins merong 11 points, 1 rebounds at 2 assists. Habang tila masakit naman para sa New Orleans Pelicans na ma-injury palagi itong si Zion, mula noon at mapahanggang ngayon tila palagi ito na natatamaan ng injury. Sabi nga ng iba baka sa kanyang timbang ito masyadong malaki kaya madaling tamaan, hindi mapagkailan na malaki ang tulong ni Zion sa koponan, kaya malaking problema din ang ma-sideline siya dahil nga sa mga injury. Si Zion Williamson ay hindi pinaglaro ng New Orleans Pelicans dahil nga dito sa issue niya sa injury. 3 sa nakalipas na 4 na laro ng Pelicans ang hindi nakuha ni Williamson dahil sa iba't ibang pinsala. Hindi nakuha ni Williamson ang laro noong linggo na may paninikip naman sa kanang hamstring, sa laro noong Lunes na may pananakit naman sa kanang hita at sa laro noong Biyernes na may paninikip naman sa kaliwang hamstring. Kaliwat kanan ang injury niya na talaga namang problema ito, para sa season na ito si Zion Williamson ay may average na 22.7 points, at 8 rebounds at 5.3 assists sa loob ng 31.1 minutes na playing time. Ang Pelicans ngayon ay may 3-7 na record sa season na ito, ang kanyang pag-sideline sa mga laro ay nakakaapekto talaga ito sa Pelicans, at naway madali ang paggaling niya at makalaro na ulit dahil iba ang impact ng Pelicans kapag may isang Zion Williamson na naglalaro.